Okay, palakpakan natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Ayun, minsan sa pagsamba natin sa Panginoon, sa mga hindi inaasahang mga pagkakataon, doon tayo kinakatagpo ng Diyos. Amen ba? And sometimes, most of the times, sanay na tayo mag-worship. Especially sa mga matagal na dito. Pero even kahit na sanay na tayo mag-worship sa Panginoon, there will come a point na talagang kakatagpuin ka niya sa unusual na pamamaraan. At bubuksan niya ang iyong spiritual na paningin, pangunawa, para lalo mo siya makilala. And God is doing that today. Kaya ang prayer ko po ay lahat tayo dito ay maging humble and teachable. Amen ba? Amen ba? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Kung mapapansin niyo po, marami po mga naka-navy blue. Hindi po kami nag-usap, mga kapatid. Pero ang ibig sabihin lang po niyan, ay yan po ang kulay ng t-shirt sa family camp natin. God bless you sa mga nagano dyan. Okay? Yan po ang kulay ng ating family camp shirt. Mamaya lang yan sa announcement. Okay, I will begin with a question po muna na maaaring mangusap sa atin. Question po muna. Yan. Have you ever felt that you were a failure? Dumating na ba sa punto ng buhay mo na feeling mo palpak ka? And many of us ay nakaranas na ganyan. Kung di man marami, lahat tayo. Yung parang feeling mo yung pagkakalugmok mo ay yun na yung final. Yung panahon na yun na ramdam mo, okay? Yung kabiguan mo. Diba? Ang hirap mapunta sa punto na ganun. Galing ano? Ang hirap mapunta sa punto na ganun. At kung ikaw ay nakaranas ng ganun, or maaring ikaw ay nandoon ngayon, may pag-asa pa ba? Meron pa bang next na ipagawa ang Diyos? May prayer, mga kapatid, na ang preaching na to na maririnig ninyo, nating lahat, ay hindi lang pumasok sa kanan o sa kaliwa and then lumabas sa kabila. I'm praying na makuha ng Diyos ang attention mo ngayon. And I'm praying na yung mga notification mo sa cellphone at yung mga temptation na galawin ang cellphone other than nagno-notes ka o tumitingin sa Bible ay maiwasan natin. And I'm praying then na sa tulong ng Espiritu Santo, mapakabataan man dito o adults na ay talagang kausapin ni Lord. Praise the Lord. Let's pray. Father, bless you po ang iyong salita. And gamitin mo lang po ang iyong lingkod, Panginoon. And that this morning, Lord God, be a morning, Lord, na puno ng pag-asa, ng repentance, even ng restoration, Panginoon. Thank you so much in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Unsung heroes of faith. Yung mga pinipili natin dito ay mga heroes. Kumbaga, sila yung hero ng faith. May ginawa silang kakaiba na hindi ganun kakilala kasi nga, hindi sila, o alam, kasi nga hindi sila ganun kakilala. Amen? And these people, yung unsung heroes of faith na ito ay may contribution sa kabuuan ng plano ng Panginoon. And these people are unsung, ibig sabihin, hindi natin sila masyadong kilala, pero ang Bible ay nag-dedicate ng at least isang verse o maraming verses, depends, para sa mga tao na to. At naisulat yan sa Bible para ating pansinin. Sabi nyo nga, pansinin. Ang ating unsung hero for this morning of March 23, 2025, I see John Mark. Okay, John Mark.
sino yan? Si Mark may kilala ko. Tumaliwan pang apelyido niya. Hindi po yan. Si John Mark, ang buhay niya, kung lalagyan ng maiksing definition is, from failure to breakthroughs. Okay? Naging failure siya to the point na sinipa siya. Pero nagkaroon siya ng breakthrough because he's humble, teachable. Si John Mark, or mas kilala na Mark, siya ang author ng third gospel of the four gospels. Hindi siya 12 disciples, kundi anak siya ng isa sa mga Mary sa Bible. Maraming Mary, Mary Magdalene, si Mary, Mother of Jesus, maraming Mary yan. Okay? Anak siya ng second generation na believer siya. Okay? Anak siya nung follower ni Christ. Isa sa mga disciples ni Christ. At nakadaupang palad niya si Peter. At sabihin ko muna sa inyo ito, si John Mark, sa apat na Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, si Mark ang unang-unang nagsulat ng Gospel. At ang Gospel of Mark ay pinagbasihan ni Matthew at pinagbasihan din most probably ni John at lalong-lalo na ni Luke. Nung naisulat na ni Mark yung kanyang Gospel, mabilisan yun eh. Nagmamadali itong taon to. Alam mo kung bakit? Sa English version niya, lagi nakalagay doon, immediately, Jesus. Lagi nagmamadali siya. Action si Mark. O may konting story yan, sulat yan. Now si Luke, nung sinulat niya yung detailed account ni Jesus, isa sa mga textbook niya or reference material niya ay si John Mark. Pero si John Mark ay hindi dakilang tao katulad ni Luke, ni Peter, lalo ni Paul. Si pumalpak siya eh. Now think of this, mga kapatid. Habang nagsasalita po ako rito, isipin mo, sa isip mo, ano-ano, at kung marami, ano-ano, ang mga kapalpakan mo sa buhay. And ask the Lord, Lord, itong kapalpakan ko ba na to, pwede mo pang gamitin for my good at maturuan mo akong mag-repent at ma-restore mo ako to my former glory or whatever man. Main idea. English muna. Our failures are not the end of our story. Amen. Hindi ibig sabihin pumalpak ka, tapos na ang story mo. At pag tinapos mo ang sarili mo, tapos na talaga. Pero hindi ibig sabihin pumalpak ka ngayon, palpak na ang buhay mo. Nakikinig ba kayo? I would covet talaga. Kukulitin ko kayo, makinig kayo mabuti sa akin. Huwag niyong kausapin ang katabi niyo. At kung kinakausap ka ng katabi mo, sabi mo, in Jesus' name, tumahimik ka. At yung kung katabi mo, kalikot kung ano, at kung ano ang ano niya, sabihin mo. Alam mo na, sabihin sa kanya. Our failures are not the end of our story. Through God's grace, we can have a starting point to prepare us for our breakthroughs. All for the glory of God. In Tagalog, pakibasa ng malakas, mga kapatid, ang ating mga kapalpakan ay hindi katapusan ng ating kwento. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, maaari tayong magkaroon ng panibagong simula upang paghandaan ang tagumpay lahat para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nakalagay sa dulo lahat sa kalwalhatian ng Diyos kasi hindi ibig sabihin na yumaman ka for the glory of God na yan. Baka yumaman ka lang para sa sarili mo. Dapat lahat, ang ending ng buhay natin is for the glory of God. Amen? Now, how to move on from failure to breakthrough? Yan ang biggest question natin ngayon. Pastor, pag pumalpak ba ako, kailangan ba tumahimik ako at lumayo, magsarili, mag-isolate, sisihin ko sarili ko, kasi mukhang spiritual yun eh. I-condemn ko ang sarili ko, pahirapan ko ang sarili ko, at sabihin ko, ang sama-sama mo, wala ka ng pag-asa. Pero after some time, sana may magmahal sa akin at makaunawa sa akin.
Okay, niloloko mo ang sarili mo pag gano'n. What you need to do, nag-explain ko. Okay? Ang process, may process, ang pagtayo from failure to breakthrough. Magkaiba yung taong nadapa and then gumapang na lang sa taong nadapa and then tumayo kung saan siya nagkamali. Sino ba sa atin dito hindi nagkamali? Para sisihin natin at sabihin natin sa mga nagkakamali, wala ka ng pag-asa, naku, delikado ka na, naku, impyerno ka na, or something else. How to move on from failure to breakthroughs base sa buhay ni John Mark. Okay? Andiyan ba kayo? Okay, yun. In Acts chapter 12, verse 12, okay, number 1 pala muna. Number 1, sorry. Think of your beginnings. Yun. Kailangan mo mag-isip, saan ba ako nag-umpisa? Basahin natin yung verse. Acts 12:12. Nang maunawaan niya ang nangyari, pumunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan Marcos. That's yung niya dyan ay si Simon Peter. Maraming tao ang nagtipon-tipon doon at nanalangin. Now, bagamat yung verse na ay dinescribe si Peter na niligtas ni Lord through the angel na, alam mo yun, may bantay si Peter na 2 sundalo, nakalock siya sa kulungan, pero lumusot siya sa kulungan and then nakalabas siya. Okay? So, hindi natin pag-uusapan yun. Ang pag-uusapan natin ay nung nakalabas si Peter at pinakawalan siya ng anghel, pumunta siya sa bahay ng isa sa mga Mary. And look at this. Think of this. May isang binatilyo doon na anak ng Mary na na-witness niya yung gawain sa bahay nila. Nag-umpisa si John Mark sa family, sa isang Christian family. Okay? Namulat si John Mark na ang nanay niya ay worshiper ni Lord, prayerful, ang kanyang mga kumare ng nanay niya na dati mga chismosa ay nabago ang buhay, na-witness si John Mark yon. At ang gawain ay nasa bahay nila. So pag uwi siya galing school o nagpunta siya ng gateway, pag uwi niya, may gawain sa bahay nila. So think of this. Si John Mark ay na-witness niya yung mga bagay na to and very promising ang kanyang buhay. So yun na dito, ikaw ay lumaki sa isang Christian family. Okay. Diba? Na-witness mo. Or sabihin na natin na ang family mo ay Christian, God bless you. May takot sa Diyos ang pamilya mo, God bless you. May Bible study ba sa inyo? God bless you. Kung wala pa, think of a way na ang bahay mo ay gamitin for the glory of God. So ngayon, itong si John Mark, as we can see mga kapatid, nakita niya hindi lang gawain sa bahay nila, kundi yung faith ng mga believers. Kumbaga siya ay hindi lang nagbabasa ng Bible, kundi nagbabasa ng buhay ng mga tao. At si Peter, ang isa sa mga nabasa niya ang buhay. I mean, nabasa niya not in the book, kundi nakita niya. At nung si Peter ay nagkwento doon sa nanay niya, Mary, saglit. Peter, sandali, nakakulong ka. Si John Mark, nasa tabi lang. Ba't nandito ka? Sabi nung nanay. Okay? Sabi, ganito ang kwento. May 2 anghel na dumating sa lugar ko. Isa lang ata ang anghel yon. Okay? And then, natanggal yung tanikala ko, yung poses ko, yung pinto ng kulungan, bigla akong lumusot, at di ko alam, tapos nakita ko lang sarili ko, nasa labas na, at nandito na ako ngayon. Habang nagkikwento si Peter na gano'n, si John Mark, nagkisalita si Peter, gano'n, magkasalita yung nanay, paano, may miracle yan, Peter, sabi nung Mary. Sabi ni John Mark, miracle. Okay. So, as you can see, if you can picture this out, mga kapatid, na-witness ni John Mark yun. And many other things. So, if you are praying, dahil ikaw ay nasa failure ngayon, balikan mo ang good memory mo about how you began in the faith. At kung wala ka pa sa faith, then simulan mo ngayon. Kung ikaw ay kabataan
Na-witness mo sa parents mo, may faith sila. Yes, nagkakamali ang mga parents natin. Totoo yan. Kahit sino sa atin. Hindi ibig sabihin na ayaw mo na maging Christian dahil sa parents mo. Okay? Or, lalo ka maging Christian dahil sa parents mo. Pero hindi ibig sabihin, Christian ang parents mo, Christian ka na rin. Sila, pinili nila si Jesus at some point sa buhay nila, ikaw din, piliin mo si Lord at some point sa buhay mo. Kumbaga, huwag kang borrowed faith. Sabi niyo nga, borrowed faith. Hindi nang hiram ng pananampalataya si John Mark. Nagkaroon siya ng sarili niyang pananampalataya with the help ng kanyang family and then si Peter. Despite his struggles ni John Mark, his roots were established in a community centered on prayer and action. Ibig sabihin, nung tumanda na si John Mark at nagka-problema siya, pag ni-recall niya, hindi, maganda umpisa ko eh. Okay, mamaya ko sabihin iba pa. Kaya mahalaga mga kapatid na meron ka tinatawag na Christian family at meron ka ring church family. Okay? Number 2, how to identify how to move from failure to breakthroughs. Number 2 ay ito. Identify calling and challenges. I-identify mo yung calling and challenges mo. Amen? Nandiyan ba kayo? Basahin natin yung verse. Acts 12:25. Samantala, bumalik sina Bernabe at Saulo sa Antioch, galing sa Jerusalem matapos nilang ihatid ang tulong sa mga kapatid. Isinama rin nila si Juan Marcos. Si John Mark. Grabe! Si John Mark na dati nakatingin lang kay Peter na nagsasalita sa nanay niya, later on, kasama siya ni Peter na nagbimisyon. How good is that, mga kapatid? Amen? So, dahil nakita niya yung calling niya, sumakay siya doon sa calling niya. Ikaw, ano calling mo? Taga-call lang ako, pastor. Sila ang may calling. Hindi, meron kang sure na calling. Huwag kang call lang ng iba. O ikaw, gawin mo to. O ikaw, gawin mo to. Hindi, tawagin mo rin sarili mo. Tanungin mo kay Lord, Lord, anong calling ko? Calling ko ba maging missionary? Maging pastor? Maging student pero nag-put up na mga campus Bible study? Ako ba ay tatay? Kailangan ko kausapin yung mga dabarkads kong kapwa tatay? I mean, alamin mo ang calling mo. Ano ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos? Ang initial involvement ni John Mark ay doon sa nanay niya, sa church. Pero later on, kasama na. Hindi lang si Peter, mga kapatid. Nakaingit si John Mark. Kasama niya si Saulo. Okay? Or si Paul later on. At si Bernabe. Paul and Barnabas. Nagpagaling si Paul, si John Mark, grabe na to nakikita ko, okay na to. Si Paul nag-preach sa mga tao at nag-riot after niya ng preaching niya. Si John Mark, nakita iyon. And how exciting is that, mga kapatid? Yung ma-witness mo from church at nandun ka na sa field, hindi lang church ang na-witness mo, kundi pati sa campus, pati sa workplace mo, sa kapitbahay mo, na-witness mo ang mga tao na nagsiserve sa Lord at ikaw ay hindi taga-panood. Tingnan mo ang sarili mo. Mahirap yon ngayon. Pero hindi ka dapat taga-panood lang. Okay? Sa church, mga kapatid, may tinatawag na worshiper, sympathizer, and observer. Yung worshiper, wala akong pakialam kung nabibless ako o hindi ako nabibless o anuman ang tugtugan dyan, I will worship the Lord. Dedicated to. Okay? Naintindihan niya ang lyrics o hindi niya naintindihan ang lyrics, nagagawa niya mag-worship sa Panginoon. Maliit ang bunganga o malaki ang bunganga ng worship leader, hindi siya naapektuhan. Kaya niya mag-worship. And there are those na sympathizer. Yung sympathizer na, ang galing naman nila. Ang galing. Talaga naman. Yung nag-i-sympathize. Na-appreciate ang church. Na-appreciate yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga kapatiran o ng mga tao.
Pero, he's not involved. Naki-sympathize lang siya. Hindi siya nag-worship. Pero nagsisimpatiya siya. And you can see those people sometimes na nag-worship na ang lahat, nakaganon lang siya. Pagdating sa party, biglang magabago. Talagang sayaw na sayaw. Pagdating sa church, sympathizer. Pero good thing na sa church. Sana, later on, yung sympathizer na to ay maging worshiper ni Lord. Meron naman pangatlong klase, yung observer. Pagpunta niya sa church, ay ano ba yan? Hindi pantay ang silya. Di ba? Ay, ano ba yan? Layo naman. Oh, sis, upo ka doon. Layo naman si brother. Dito mo lagyan ng silya. Naman, mabilis. Dito, silya ko. Okay, medyo exaggerated ng konti yung part na yan. Pero yung observer, andun na. Observe lang siya ng observe. Ay, nagngitian yung worship team. Nagkamali siguro sila. Okay? Naku, sis. Bumukas ang pinto. Naku, late na naman si sister. Grabe. Every week yan. Okay? Observe lang siya ng observe. Sa kaka-observe niya, hindi na siya nakasympathize, hindi pa siya nakapag-worship. Hello? Hello? Hi. The marking of this moment sa buhay ni John Mark, nung naisama siya sa mission, mga kapatid, is something. There's something sa nangyari sa buhay ni John Mark. At yung witness niya na yon, unti-unti siyang nag-grow. Maaring youth siya, katulad ni Ken noon, nakatingin lang sa nanay niya. Okay? Maaring si Chief siya na anak ko natakbo lang ng takbo sa church. Talaga naman. Dalawa lang yan. Susuko siya sa katakbo o susuko ka kasaway. Ganun lang. Dalawa lang yon. Okay? Pero later on, yung makukulit na to, later on, mga tumutugtog na sa church. Sample si Kokoy. Di ba? Diba? But don't stop there. Hindi ibig sabihin nandun ka na, dyan ka na lang. Buhay ka pa. Ibig sabihin, meron ka pang gagawin. Okay? Even when the path ahead includes failures, God's hand is obvious in starting a transformative journey. Sabihin nyo nga, transformative journey. Now, punta tayo sa difficult moments sa buhay ni John Mark. Number 3. How to move on from failure to breakthrough. Number 3, be humble and teachable during difficulties and redirection. Si John Mark, maganda umpisa niya. Ang steady ang kanyang growth. Na-witness niya yung mga great men and women of faith na hindi natin nakita, siya nakita niya. Si John Mark, mga kapatid, ay very promising. Pero there came a point sa buhay ni John Mark na nirebuke siya ni Paul. At kinonsider siya na useless. What happened, Pastor? What happened? Basahin natin yung verse. Okay, medyo mababa yung verse. Sumang-ayon si Bernabe, pero gusto niyang isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Si John Mark. May mission yung dalawa, si Paul at si Barnabas going somewhere. Pero, sabi ni Paul, ayaw pumayag ni Pablo dahil noong una nakasama nila si Marcos, si John Mark, pero iniwan sila nito noong nasa Pamphylia sila. Nag-awol si John Mark for whatever reason, iniwan niya ang ministry. Pinabayaan niya yung kanyang mga teammates. He's promising, he's very, kumbaga, talagang potential. Pero at some point sa buhay niya, nang iwan siya. And this is sad. Okay na eh. Okay na eh. At ang sabi ni Paul, nang iwan siya. Iwan siya.
Alam mo yun, may point sa buhay natin mga kapatid na even kahit gaano ka ka-faithful, magkakaroon ka ng down moments mo. Na minsan, ang naging resulta, iniwan mo ang church, iniwan mo ang ministry, iniwan mo ang faith mo, at inabandon na mo ang mga manggagawa mo sa Panginoon. For whatever reason man. It's either naging worldly na, nagsawa sa pagiging Christian, worldly naman ako ngayon. Tsaka dati, meron tayong gawa, saan yan, kailan yan? Gagawa ng paraan. Later, hindi, may lakad na ako niyan. Kayo na lang, marami naman kayo dyan eh. Gawin nyo na lang yung may ministry tayo. Okay na. Hindi ka naman dala yung ministry sa kayo na gumawa. Or, silent. Sis, brother, tara, punta tayo sa ganito. Hindi na na-sin. Hindi pa nag-reply. Tandaan nyo, ang hindi pag-reply ay pag-reply. Okay? Hindi naman na-sin, pastor. Naku, may paraan na ngayon na ma-sin. Kahit na hindi mo i-open yung app. Brethren, listen here. Be humble and be teachable. Ang sabi ni Jesus Christ, yung mga nagmamataas, ibinababa niya. Actually, ang mas magandang word doon, binabagsak niya. Pero yung mga nagpapakumbaba, dinadakila ng Panginoon. Never mong gawin. At kung dumating man sa buhay mo na nang iwan ka, repent, come back, tara. Gawin mo yung dati mong ginagawa. Iniwan mo ang first love mo, si Lord, at may ibang love ka na. At dahil sa ibang mo ng love, si Lord ngayon, ay Lord, wait ka lang, nauunawaan mo naman ako. Nagsasuffer na si Lord dahil sa ibang mo ng love. Come on, balik na. Tama na yan. Tama na yung katampo, tama na yung paninisi, tama ng pagiging observer, and come back to your first love, Jesus Christ. Amen? The longer you stay sa sitwasyon na yon, the harder you will fall. At mas may karapatan ang dyablo na sirain ang buhay mo. Antayin mo lang. Kung feeling mo, kailangan mo nang ayusin ang buhay mo bago ka bumalik sa ministry, bumalik sa Lord, o bumalik sa faith na yung active faith, then dangerous road yan, mga kapatid. Parang kurbada yan na hindi mo malalaman kung may biglang truck na lulusot o driver na walang pakialam or whatever reason, bigla ka nalaglag sa bangin. Very dangerous curve yan. Ang tawag sa mga ganung spot ay blind curve. Okay, hindi bulag yung curve. Hindi ko malaman, blind curve. Bulag ba siya? Okay, fire truck. Ano laman ng fire truck? Diba? Yan mga magugulong words. Anyway, going back. Come back to the Lord, mga kapatid. Come back. And huwag mong sisihin ang sarili mo kasi gawain ng dyablo yan. Don't be too emotional to the point na feeling mo mas banal ka dahil sinisisi mo ang iba o sinisisi mo ang sarili mo. Hindi, wala na talagang pag-asa. Diba? Wala na talagang pag-asa. Feeling mo, ang banal-banal ko kasi sinisisi ko sarili ko. Hindi ka banal. In English, you are full. Are you there? Are you humble and teachable? How can we identify the early signs of God's preparation in our lives during challenging times? Sometimes, sa mga sitwasyon na yung mga kapatid, doon din lalabas yung purpose mo. But thank God, dalawa sila, di ba? Sa punto ng, dahil kay John Mark, dalawang mama ang naghiwalay ng ministry. Sabi dito, balikan natin yung verse. Matindi ang kanilang pagtatalo, kaya naghiwalay sila. Sino yung magkasama? Si Paul at si Barnabas. Si Barnabas, sinama si Marcos sa Cyprus. Si Paul naman, sinama niya na si Silas, iba na ang teammate ni Paul. You see, sometimes sa katigasan ng puso natin, mga kapatid, naapektuhan ng ibang tao. Supposed to be magkasama si Paul at si Barnabas eh. Pero dahil sa kagagawan natin, naghiwalay sila. Kagawan tuloy natin. Kagawan ni John Mark. Do you think na pag ikaw ay nagkakasala ka lang para sa sarili mo? Do you think pag ikaw ay sumuway sa Diyos,
ikaw ay sumusuway sa Diyos na ikaw lang? Hindi, sinasama mo ang pamilya mo. Tuwing susuway ka sa Diyos, merong, what you call this, consequence sa iyo. And since part ka ng family, may consequence yung family. Baliktarin natin. Sumunod ka sa Diyos. Hindi ka bumase sa emosyon, bumase ka sa Word of God. Pagpapalain ka ng Panginoon sa iyong pagsunod. Tingnan mo katabi mo, sabi mo, God bless you. Salamat, andito ka. Now, pag sumunod ka sa Diyos, pagpapalain ka sa Diyos, and think of this, pati ang pamilya mo pagpapalain ng Diyos. So what do you choose? Sumuway sa Diyos, kala mo ikaw lang apektado? O sumunod sa Diyos, hindi lang ikaw ang pagpapalain? Right? Sometimes we act so foolish na hindi natin iniisip ang mga consequences. Bahala na. Basta ito ang gusto kong gawin. Ito ang gusto kong sabihin. Ito ang gusto kong emosyon. Bahala kayo dyan. Mag-adjust kayo sa akin. That's so selfish, mga kapatid. That's so selfish na pag nagstay ka sa ganyang attitude, magiging demonic ang attitude na yan. Amen? Pero good thing, mga kapatid, si Barnabas, sinama si John Mark, ang ginawa ni Paul, nag-ministry siya somewhere with Silas. Si Barnabas, ginawa ng restoration process si John Mark. Si Paul, maramihan. Concentrate ako, evangelize the lost. Marami. Si Barnabas, itinigil yung marami for the sake na mag-focus muna ako sa isang mama. For the meantime, bless those people sa church na kinukulit ka kapag ikaw ay lumalayo sa Panginoon. Huwag mo silang sumpain. Pagpapala sila ni Lord sa'yo. Pag nawala yung mga tao na yan, good luck sa'yo. Kung may luck man. There are Barnabas na sinisend ni Lord sa atin para i-restore tayo. Be teachable sa mga tao na yun. Tao din yun. Pag naasar yun, iniiwan ka nun. Di ba? Pag hindi makulit ka, bahala ka na. Ayoko na, Lord, dito kay ano. Ang kulit ay sumunod. Sasabihin, Lord, Siyang, tsagain mo siya. Lord, ang kulit eh. Siyang, di ba makulit ka rin naman? O nga, no? Thank you, Lord. O, di ba? Now, kung ikaw naman ang sinisend, okay? O ikaw, tama, okay, dugtungan ko lang pala. Kung ikaw naman ang sinisend doon sa mga tao na yon, mga kapatid, ang sabi ng Galatians chapter 6, verse 1, sabi doon, brothers, if anyone is caught in a sin, you who are spiritual, restore that person. Check natin, baka mali ako. Galatians chapter 6, verse 1. Sa Tagalog, ang salita ng Diyos, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayo mga ginagabayan ng banal na Espiritu. Requirement yan. Ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. The ministry of restoration. Ang requirement para ikaw ay maging qualified dyan, you must be spiritual. At para magkaroon ng ministry of reconciliation, yung nagkasala, willing, teachable, and humble. Sometimes sinasabi ng mga yun, okay lang ako, basta give me time and then babalik din ako. Don't believe that, mga kapatid, kasi nungalingan yan ng dyablo. Hindi mo kayang i-restore ang sarili mo, believe me. Kahit gaano ka kahusay. I've seen people, I've witnessed people, some are small, some are great, pero the greater you are, the harder you fall. Ano ang naging susi para nagkaroon ng failure to break through? Humbleness and humility and pagiging teachable. Huwag kang mas marunong pa kay Lord. Amen ba? Tingnan mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag ka masyado seryoso. Ba sa inyo, kagano na yan. Let's go back, mga kapatid. The difference between
spiritual maturity and emotional maturity. Okay. Spiritual maturity. What's spiritual maturity? Sa Genesis Mission Academy kahapon na isingit namin ito, and I think you need to know this. What is spiritual maturity? Paano masabi, Ate Chay, na spiritually mature yung nasa kanan mo? Nag-loading silang dalawa. No? Ako pala. Okay? Ang spiritual maturity, meron kang spiritual habits na nagagawa mo. Okay? Nagbabasa ka ng Bible, increasingly, later on talagang faithful ka na, ma-attend ka ng church, nagpipray ka, of course, nag-share ka ng Word of God, and nag-worship ka. That's spiritual maturity. Mga activities na umaangat ka, na nadadaluhan mo, nagagawa mo on a personal or a group level. Yung commitment mo tumataas. That's spiritual maturity. Yung kaya mo i-give up ang certain na oras ng buhay mo para sundin ang Panginoon. Yung may date ka. May date si Annalyn. Kinancel niya ang date kasi ang gusto nung ka-date niya Sunday morning. Hindi pwede. Sabi niya. O kaya may Bible study ako niyan. Yung mga tao na to na spiritually mature, ang maganda rito sa kanila mga kapatid, they are so committed to the Lord na ang dami nilang sacrifices sa buhay. Time, isama mo na ang talent, even ang treasure. Okay? But, hindi ibig sabihin na ikaw ay spiritually mature, ikaw ay emotionally mature na. Spiritual maturity ay iba sa emotional maturity. Are you there? Hello? Hi. Ano ba sa? Hi. Oh, hi. Magkaiba tayo na. Ang emotional maturity, when the going gets tough, at talagang gusto mong magalit, gusto mong gumante, talo ka sa whatever man, feeling mo, na-betray ka, negative ang feelings mo. Emotional maturity ang mag-handle sa'yo sa next na gagawin mo. Kung ikaw ay emotionally immature, papatol ka. Believe me. Pastor, ako spiritually mature. It doesn't help. Kasi kung ikaw ay spiritually mature, dapat ang next na goal mo rin, o kasabay noon, ay emotionally mature ka. Example. Kapag ako'y umattend ng church, pag-attend ko ng church, hindi ko nagustuhan ang pag-arrange ng silya. Ayoko na. Okay? Yung feeling, napakasimple nung example, di ba? Pero yung feeling na hindi mo na-handle yung emotional burden na yun, at gumawa ka ng mali, umuwi ka, or whatever man, ginawa mo ng mali ang ibang tao, or sinisi mo sarili mo, that's emotional immaturity. Si John Mark, mga kapatid, I really believe he is spiritually mature. But at some point sa buhay niya, yung immaturity niya sa emosyon gave way. Kaya nag-awol siya. To the point, maybe, yung pressure ng ministry. Thank you. Diba? Ano ba yan? Dami ginagawa. Siya walang ginagawa, type, busy. Ayoko na rin. Pagawin mo muna siya bago ko bumalik. Diba? You're dependent sa sipag ng ibang tao. Hindi ka masipag dahil ginagawa mo yan for the Lord. For whatever reason, brethren. Pero ang main reason, I firmly believe, nadamay ang spiritual maturity ni John Mark dahil siya ay emotionally immature. Kaya nga mga kapatid, dapat meron kang spiritual gifts. Pero meron ka rin tinatawag na gifts of the Spirit. Kung may gifts of the Spirit ka, tongues, leadership, blah, 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 preaching, whatever man, dapat meron ka rin tinatawag na fruit lang pala, of the Spirit.
Hindi ibig sabihin ikaw ay merong gifts of the Spirit, spiritually mature, okay ka na. You need to have the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. You see, that's not under spiritual maturity. That's under emotional maturity. Amen? Si John Mark pumalpak. Pero, kailangan nating matuto sa example ni John Mark. So, number 4, mga kapatid. Number 4. How to move on from failure to breakthrough. Yan. Receive renewed confidence. After some time, I don't know, few years siguro, sa Acts 15:34, Acts ba yan? 15? No, it's 2 Timothy chapter 4, verse 11. Sorry, mali. I don't know kung tama na ilagay ko. Ayun, tama. Si Paul ang nagsasalita rito, a letter to Timothy. Sabi niya, si Lucas lang ang kasama ko. Kaya isama mo na rin si Marcos, John Mark. And read the next line. Sa pagpunta mo rito, dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. What happened? Anong nangyari? Na noon, itinutulak ni Pablo si John Mark, huwag natin siyang isama, Bernabe. Pabigat siya sa ministry. Let's focus muna sa ministry. Pero si Barnabas hindi sumuko kay ano, at naging teachable. I firmly believe then, naging teachable and humble si John Mark. Kaya after some time, si Paul na-realize niya, oh talaga, si John Mark ginagawa na yan? O ganun ba? O Timothy, pagpunta nyo rito ni Lucas, pagpunta nyo rito sa amin ni Lucas, isama mo si John Mark ha. Kung dadagdagan ko ng konti, nabalitaan ko, nag-mature siya ngayon. Siya ay nag-repent. Siya ay ni-restore. Ngayon, isama mo siya rito kasi makakatulong na siya. Wow! Hallelujah! Amen! Woo! Now, feeling mo ba failure ka? Palpak ka sa buhay. Fact na ikaw ay buhay pa. Kailangan mo ng breakthrough. Pero from failure to breakthrough, ang kailangan mo ay balikan mo yung roots mo. You started well. Pero hindi ibig sabihin na you started well. By the way, nakalimutan ko sabihin. Mas mahalaga kung paano mo natapos ang buhay mo with all the obedience to Lord kesa sa paano ka nag-umpisa. Pansinin mo yung magnanakaw somewhere sa kanan o kaliwa ni Christ. Palpak siya his whole life eh. Kaya nga napako siya eh. Sinisi siya nung katabi niya, pero later on sabi niya, wag mo sisihin yan. Dapat tayong ipako. Mamatay kasi mga masama tayo. Later on, kinausap niya si Christ, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa kaharian mo na. Ang sabi ni Lord sa kanya, bahala ka sa buhay mo, palpak ka lagi, sasama pa kita sa langit, baka maging palpak ang langit dahil sa'yo. Hindi sinabi ni Christ yun. Ang sabi ni Christ ay, today you will be with me in paradise. His whole life, palpak. Pero ang counted doon, yung ending ng buhay niya. Kaya siguraduhin mo ang ending ng buhay mo. I mean, wag mo nang plano yung ending mo muna ngayon ha. Ang ibig ko lang sabihin ay, wag mong hayaan na pumalpak ka to the point na hindi ka na makabalik, baka abutan ka ng Panginoon. Or abutan ka ng kamatayan, and it's not well. Bagamat kung save ka na, hindi mawala salvation mo, pero yung rewards, sayang. At kung ikaw ay wala pa sa Panginoon, lalong sayang. In conclusion, mga kapatid, ang pagkatalo ay hindi nagtatakda ng iyong pagkatao. Maaaring iligtas ka ng Diyos mula sa iyong mga nakaraang pagkakamali upang magpatuloy ka sa iyong mga tagumpay sa hinaharap. Simulan mong yakapin ang pagbabago, kilalanin at pagtuunan ang potensyal ng mga personal na tagumpay sa iyong spiritual na paglalakbay. Let's close our eyes, brother. Let's pray. Father, mas alam mo yung mga
kapalpakan namin sa buhay. And here and now, Panginoon, we are asking you, Lord, na kami ay iyong turuan na magsisi, manumbalik,